Ito yung lugar para sa mga addict sa kape, mga curious enthusiasts. Mainit! Hindi lang sa canvas ang art, meron din sa kape. Bold-bodied, malasa na matapang ba? At ipatitikim daw sa atin ang ipinagmamalaking lambareto ng Junta Cafe. Bakit bodega roaster? Yung bukasing place namin. Agree! Sa Opa. Guys, bisitahin nyo to. Seryoso, ang nasa loob ng convention na to ngayon ay may kinalaman sa kape. Hello coffee lovers! Nandito tayo ngayon sa Quezon Convention Center at meron dito ngayong nagaganap na Quezon Coffee Expo. Nandito ngayon si Yowan. Nag-cutting classes para sa... Hoy, hindi walas ka hindi. Nandito tayo sa Banahaw View Deck at meron ditong pre-taste na sinulbot. Ano yung ginagamit yung kape? Sa our house blend beans po, may sarili na po siyang mix para po meron po kami ng sariling signature drinks na brewed coffee po. Kape sa Benguet ay medyo mild kasi depende doon sa soy nila eh. Medyo fruity. Yung sa inyo? Aromatic po, fruity. Opo, and then mas po siya, mas powerful po yung flavor niya po. Paano kayo nag-brew ng kape? Yung meron po kami mga B60, Typhoon po, mga ganun po. Ayun, at ito lang ating pinunta talaga dito, coffee testing. So alam nyo ba na ang kape ay bawat beans merong sariling istorya? Hindi ko alam po anong istorya ng kape nila eh. Mainit! Ang hot! Medyo bold nga yung kanilang kape. Isa pang masarap kong natikman yung sa Dolores. Ang sarap din nun. Dahil layang sa Dolores. At saka yung Adar na coffee sa Candelaria. Sa Candelaria. Yung po isa may pagkatapang na malinis po yung pagkano niya. Yung pagkakape niya. Medyo bold-bodied. Malasa na matapang ba? Yung lasa ng kape sa Cavite, doon sa Amadeo. Matapang. Yung tapang na yun yung lumalasa agad din, no? Pero smooth siya kung sa alcohol. Smooth. Medyo may kaunti siyang pait. Full-bodied, malasa. Pwede nga ipaglaban, no? Ano pa yung ibang produkto na sinasama nyo o pinapalaborate sa? Ito po yung aming sinulbot po or patabol na tinatawag. Ito po mga lettuce, then mga coffee beans po natin. Ang samgyupsal. Let's go. Init. Dark roasted nga talaga siya. At ipatitikim daw sa atin ang ipinagmamalaking lambareto ng Junta Cafe. So ito ay isang specialty coffee-based drink o cocktail crafted with lambanog and coffee na may distinct na flavor profile. Madalas sinasabi ng mga nakatikim na ito yung kombinasyon ng rich, smooth at creamy na lasa. Lambareto, may pagka-unique, di ba? At tumutugma sa vibes ng Tayabas na kilala sa gawaan ng lambanog, makulay na kultura at tradisyon. Coffee liquor made with Tayabas lambanog and amaretto cocktail. Ang smooth niya at velvety texture with bold coffee flavors ang tumatak sa una kong higop. Ang siste, hindi pala naka-on ang recording ng cam natin. Pero lasa ko yung subtle sweetness na perfect balance sa natural na bitterness ng kape. Plus, creamy pa. Tapos meron din siyang aftertaste na may hint ng nutty at caramel vibes na naglilinger. Parang gusto kong humigop ulit. 9 out of 10. Perfect para sa mga coffee lover na naghahanap ng kakaibang coffee experience. So ang Junta Cafe po ay nasa Tayabas, Quezon lang. Ito ba yung nasa Sariaya? Yes po. Yes po. Bakit bodega roaster? Yung bukasing place namin, same like parang warehouse. Yung, Anong kape ang gamit niyo? marami po. Iba-iba Marami? po. May Arabica, international. Robusta, Apo, Robusta, Arabica. Ay, hindi, may Excelsa kami. May Excelsa po tayo. Ang beans natin po sa Quezon ay Liberica at Excelsa. Pero may mga konting Robusta din. Ano yung flavor profile ng kape niyo? Ito po yung Turon, yung flagship namin. Flagship Turon. Blend siya ng Excelsa at Robusta. Sariling blend po namin. Lasang Turon po siya. May hint siya ng jackfruit saka banana. Meron siyang pait na lasang fruity na natin.
po. Fruit and blueberry yogurt. Yung finish po niya yung parang may yogurt. Ano ito? Ito po yung bago naming labas, Coco Ubi Matcha po. Gamit po namin milk, coconut milk. Tapos ito po yung ice matcha. Yes po. Gata ng nyo? Yes po. Ano may ubi? Ano ang mensahe niyo sa inyo sinusuportahan? Una! So, 5 to 10 seconds, stop mo siya. Kawa pat ka. Hindi talaga ako mahilig sa matcha. Sabi natin with coffee. Ano gamit yung kape? Bali, Arabica po. Arabica. Meron itong Arabica Black. Sarap. Ang fruity niya. Cherry blossom flavor. Yes po. Sakura parang hapon ano. Cherry blossom flavor po kasi. Sakura po is kawa din po parang ano, nakawa. Oh, mas masarap to. So, mas gusto ko to. Mas masarap to kaysa dun sa matcha. Creamy siya na fruity yung kanyang flavor profile. Pero natulong ako dun sa kahera. So, anong flavor profile mo? Toffee nuts and then nutty. Yun ang flavor niya sa. So, hindi lang sa canvas ang art. Meron din sa kape. Anong kape yung ginagamit nyo? Crema bar, sir. 60-40. Bali, 60 Arabica. And Arabica. 40 Robusta, sir. Italian brand po siya yung gamit namin. Crema bar, sir. Ang art ay hindi lang para sa canvas, meron din sa kape. Ang galing niya, oh. Ni heart niya, hindi ko kayang gumawa nito eh. Ito pa kaya, merong mga petals ba to? Wing tulip, sir. Tingnan natin. Tingnan nyo yung notes ng kape, sir. Hindi siya papayat, hindi siya maasim. Routine nating ano, no? Nutty chop. Ang sarap. Para siyang yung almond na Sir. ni Rose, ano? O parang toffee na floating caramel yung lasa. Ang sarap. So tingnan nyo to, nainuman ko na to pero hindi pa rin nasisira yung kanyang pagka-design. So nandito po kami with the partnership with Jolly Cow. And ngayon po, we want to introduce to you yung aming mga binibenta po na we have Italian brand na coffee machines. Meron po tayong mga sauces po na Malaysian brand like Catcher Gourmet. Meron din po tayong Italian brand po ng coffee beans, yung ating crema bar. So, punta na po kayo dito sa Coffee Expo para at least maramdaman nyo rin po yung spirit po ng coffee dito sa Quezon Province. Maraming salamat po. Saan ang physical store nyo? Malapit po sa Enberg College po. Mag-opening pa lang? Apo, sa December 10 po. So, espresso machine, we would like, dito na po tayo. Kilala ko to, Halik Cafe to ah. Halina't magkape. Hello po. So, try mo ngayon. Naka-espresso na kami. Naka-espresso machine na kami. Wow! Sir, tikman niyo po. Sir, this is our Jolly Cow. Ang milky. Sarap. Po yung farm na kinukuhaan from Candelaria, Dolores, and the others. Nag-rejuvenate na po tayo ng mga puno. So yung pag-rejuvenate natin, pagpapababa para makabuhay, ay ang robusta at saka excelsa po is from 900 to 1,200 above sea level. Tumutubo po sila. Ang mahirap po sa atin ay Arabica po. Yan naman sir ay milk club. Search marketing. Ayan. Anong nagustuhan niyo, sir? The price of the second? Second. So, naman napakadami doon pwede ano. Mark,
Anong pinaka-main goal ng ating Coffee Expo sa Quezon? Yung goal po ng first Quezon Coffee Summit and Expo ay mapagsama-sama po lahat ng coffee stakeholders po, including the producers, processors, consumers, and baristas. At the same time ay para ma-address din yung mga problems encountered ng mga farmers natin. Ang Coffee Summit ay may plano pong gawin na yearly, and sa palagay ko po pati ang Expo ay may plano din gawing yearly. Meron ba kayong suporta na nabibigay sa ating mga small coffee farmers? Yes po, pagdating po sa mga coffee farmers natin, ang Office of the Provincial Agriculturist po talaga, ang service and programs po ay para talaga sa ating mga farmers, at ang isa po dyan ay makapagbigay ng assistance sa pamamagitan ng pagbibigay ng pataba, seedlings, coffee seedlings, and other agricultural inputs, tools and equipment, mga training kung paano ba nakakapagpaganda ng taniman ng kape, nakakapagpataas ng kalidad ng kape na napuproduce nila. Industriya ng pagkakape sa Quezon ay nakakatulong sa pagtaas ng ekonomiya dahil sa kabuhayan na binibigay po nito sa mga kapatid na farmers. At para naman po sa turismo, ang coffee po ay kumbaga second to oil. Ito po ay talagang halos araw-araw ay maraming kumukonsumo ng mga kababayan nating Quezonian. Sa patuloy na pagtangkilik ng mga Quezonian sa kape ay patuloy din yung income generation